Pag hinilang ganyan, bababa ito. Pag hinilang ganyan, mag-flooding ang tawag natin yan. Flooding para malagyan yung stencil natin. Tapos, nalagyan na natin ng baso. At, ayan, tapos ibabalik para sa susunod na pan. So, nalagyan na. Papakita natin lahat. Ayan. Simpleng ganun lang po. Ayan ba? Ayan. Ayan siya. Yun. Tuloy-tuloy lang po yung trabaho. Pakita ko mamaya ha, basta tuloy-tuloy lang natin yung pag-print. Suwabe lang yung pahid. Yan. Mga importanteng bagay na iset natin. May stopper dito kung ano, yung blade para hanggang dito lang. Yan. Kasi papahira niya yan pag binalik natin. Pag umabot doon, hanggang dyan lang yan. Tamang diin lang, magigets yung tamang diin. Hindi sobra, hindi kulang. Yan. Tapos pag tinaas, kunting diin dito para bumalik yung ink. Yan, hanggang dyan lang. Tapos, yan, siyempre yung ink niya lalampas dun sa likod. Lalampas ng konti, tapos ibabalik para may palaman itong design natin. Kung masyadong mababa ito, pwede nating ikutin ito. Luluwagan ito, kung gustong bababa, ganun ang ikot, nakadikit na. Kung gusto namang itataas, pabalik, counterclockwise. Huwag masyadong mataas para hindi malayo yung ink. Nandito yung blade ng squeegee. Kailangan nakaparallel siya dito sa bunbunan ng cup. Titingnan natin sa ilalim. Ayun yung cup natin. Dapat ito, pag binabanggan yan, naka-level dito. O di kaya mas mataas ng konti doon para may pressure. Dito ang adjustment. Pwedeng luwagan ito para mag-tilt siya na gano'n. Siguraduhin maganda yung higpit ng mga ito. Ng mga tornilyo na yan. Oh, may washer doon. Para pag nagpalit po, gano'n lang. Luluwagan doon, aalisin ito. At dito, kailangan, titingnan nyo dyan, yung blade niya sa taas dito, ayan, ay nakatapat sa bumbunan. At saka nakaparallel siya. Nandiyan po lahat yung adjustment. Yung adjustment nito, para mag-parallel, pwedeng higpitan dito. Luwagan ito. Nandito sa ilalim yung tornilyo niya. Kailangan bumili ng ganito o di kaya adjustable. Dito naman, dun sa kalayo nito, halos eksakto na yan. Pwedeng i-adjust dito. Tapos hihigpitan nito para maging stable. Yan. Yung tutok nito, pwedeng ma-adjust dito. Luluwagan yan, tapos magle-left at right siya. Ito, parehas yan. Pwedeng baliktarin ito. Para pag ang ginamit ito, babaliktarin yung frame pa ganon. Pwede. Parang reserva niya yan. O, para mas malaki. At sa assembly, madali na lang ibalik itong mga to. Yung bisagra, tapos dito sa ilalim. Yan. May dalawang para magdikit ito at saka ito. Bago mag-print, ito reducer po. Pupunasan natin ito para ma-condition. At medyo pag-evaporate niya para yung screen niya magandang daanan ng tinta. Ito naman yung tinta. Yung tinta, pag masyadong malapot, lalagyan din ito, reducer din. Tapos, yung reducer na yan, gamit din natin ito mamaya, panglinis. So, pag nalagyan mo ng reducer yun, haluing higi. So, sa pagtitimpla natin, malalaman natin kung ano yung pinakamagandang viscosity o lapot niya, lapot labnaw, habang tayo ay nagpiprint. Sabagay, yung may tolerance naman yan. Huwag lang na talaga yung sobrang lapot na hindi na makadaan yung ink. At sobrang labnaw naman
na sobrang nipis yung kalalabasan. O yan, lang yung lalagyan na ganito, magagaling sa sisidla. At yun lang naman ang mixture. Sasabihin ko yung pangalan ng ink sa mga bumibili sa amin ng machine. Pero dito hindi ko babanggitin kasi may isa tayong supplier ng. So yung nalagyan natin ng ano kanina, reducer, medyo maganda na. Natuyo na yung kasi pag sobrang basa naman diyan, aagos yung ink. So, pwede na natin lagyan. Dito ko nilalagay. Tapat lang sa dadaanan ng ink. Tapos, pag hinilang ganyan, bababa ito. Pag hinilang ganyan, mag-flooding ang tawag natin yan. Flooding para malagyan yung stencil natin. Tapos, nalagyan na natin ng baso. Tapos ibabalik para sa susunod na pan. So, nalagyan na. Papakita natin lahat naman. Ayan. Simpleng ganun lang po. Ayan. Ayan. Ayan siya. Yun. Tuloy-tuloy lang po yung trabaho. Pakita ko mamaya ha, basta tuloy-tuloy lang natin yung pag-print. Suabe lang yung kahit. Ayan. Okay, palitan natin ng iba. Yung ano natin, yung cups natin, yun no? Ay, mamaya, papakita ko. Oops. Ito medyo may issue. Masyadong dapat maiayos yung ano kasi lumampas siya. Tapos medyo hindi even yung pagkalagay. Pag ayun, sumagi doon. I-explain ko po mamaya. Thanks. O, naka-print po tayo. Isang ano na yan, isang cup. Magkakaiba po itong cup na to. Tatlong klase. Pero ang nagamit natin na molde niya ay iisa. Iisa lang. Ito lang po yung nagamit. Iba pang klase yan. Hindi maganda pag ganun. Marami tayong pagpipilian pag ano. Sana kasi halimbawa itong Y-cup natin, pag iba yung pinagbilhan na fabricator, minsan hindi ba rin yung sukat, hindi eksakto. So ang pwedeng gawin po doon, pwede nating ilagay yung mismong ginagamit yung ganyan. Tapos sasakluban ng isang ganyan. Pero doon sa pinakamalapit na size ng ng cup. Yeah, lalagay natin doon. I-explain ko. Ngayong natapos na po yung pag-print natin, sa paglilinis naman, napaka-importante po na maayos natin yung paglilinis. Mag-cut kayo ng mga cardboard, ganito. Okay? Medyo mas matigas na papel. Tapos pag naglilinis na tayo, yan na natin to. I-scraping natin yung mga tinta na nagamit. Ayan. Babalik natin dito sa ginamit natin.
Okay. At yung natira po dito sa ano natin, screen natin, pwede rin natin ibalik pa. Scraping natin din, eh. Okay, kukunin natin lahat yung natira at ibalik sa lalagyan. Ito, mamaya, pag medyo nanigas dahil nag-evaporate yung reducer niya, pwede po nating patakan ulit at gamitin. Huwag lang na lumampas ng mga ilang araw kasi pag tumigas na siya, hindi na siya magandang dumaan sa screen natin. Ano pa? Ito ngayon, yung reducer natin, ang panlilinis. Kanina, ang unang gamit niya yung pinang-condition natin doon. Tapos, pinang-timpla doon sa ink para makuha natin yung magandang viscosity. Eh, yung kinalabasan po, maganda. Yung ano niya, yung timpla. So, kayo po, pag kayo na yung mag-print, malalaman nyo yung pinakamagandang timpla niya. So, alisin natin ito pag natapos pwede. Eh, sa sitwasyon ko ngayon, ipapadala po itong unit sa Leyte. Eh, ano tayo, may buyer tayo sa Leyte. So, tapos na po yung trabaho. Papakita na lang ulit natin yung mga naprintahan. Okay, ayan po yung mga na-imprintahan natin. Bibus Refreshing Milk Tea Fruit Soda. Oh. Yung detail ng mga specifics niya, maganda. Ito, lumampas lang ito. Dapat kasi yung molde na gagamitin, dapat kaparehas. Pero madali na lang. Kasi yung sa pag-set up po natin doon, na-explain ko naman kanina, ulitin na lang. Lahat naman ng binibideo namin. Pag medyo hindi nyo makuha kasi yung calibration, may kahirapan. Since na naipakita ko naman sa video, ito po yung kalalabasan. Okay? Sa calibration, yung una, at saka yung sa timpla po ng ink, yun po yung importante po dyan. At lumalakas yung hangin. Tagbagyo na. June 4 na. June 4. So, ito po. Nakapag-demo tayo. Papadala natin sa Leyte itong gawa natin. Cup printer. LSD cup printer.